the reading of your words tonight. I pray the Father na kayo po ang mag-bless, magpala sa salita po ninyo. Huwag kaming aalis sa dako ito na hindi po namin taglay ang mga pagpapalang espiritual. Lahat na ito aking dadalangin, pinapasalamatan sa madami sa plano ni Kristo Jesus, sa aming Diyos na baligtas. Amen. Okay, please be seated. Sabi po dito sa binasa natin, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Okay. Pag kayo ang tinatanong ko, lahat ba ng bagay nagagawa nyo? Palagay nyo? Ha? Lahat ba kaya nyo gawin? Ha? Kasi yung mga tao, hindi makapagtrabaho pag walang kape. Hindi makapagtrabaho pag walang energy. Hindi makapagtrabaho pag walang milk tea. Di ba? Mas worse, hindi makapagtrabaho pag walang droga. Di ba? Nagdodroga. Maraming mga driver, di ba? Nagdodroga. Depende lang kung may karamdaman kayo, may sakit kayo, hindi talaga pwede wala yung gamot ninyo. Okay? Kasi may tinatawag na mga maintenance. Yung iba naman, mga energy drinks. Okay? Ang ginagawa nila, hindi daw masaya ang buhay nila pag walang mga ganon. Okay. So dito mga kapatid, sabi ni Pablo, I can do all things through Christ which strengthened me. Ang tao minsan, ang strength nila ay nandun sa pagkain. Alam niyo ba yung hippopotamus? Bago yan sila makipag-away, kain ng kain muna. Kain ng kain muna. Pag busog na busog, saka yan makipag-away. Sa boxing ho, hindi po pwedeng kumain ka muna bago lumaban. Kasi pagka tinamaan yung budiga mo, isusuka mo yan eh. Kaya yan sila hindi pinapakain, pinapagutom yan. Kaya di ba mayroon silang yung timbangan? Tinitimbang sila eh. Ang ano mo ngayon, ano ka lang ha? 50 kilos ka lang. So hindi pwedeng dagdagan yun. Kaya yun po yan. Pero ang tanong dito mga kapatid, kung si Pablo, sabi ni Pablo, nagagawa ko lahat ng bagay sa magitan sa ating Panginoon Kristo na nagpapalakas sa atin. Ang tanong ko sa inyo, sa gabing ito, sino po ang inyong kalakasan? Sino ang nagbibigay ng kalakasan sa inyo? Yung ba inyong eskwelahan nagbigay ng kalakasan? Yung ba yung trabaho mo nagbigay ba ng kalakasan yan? Yung bang pamilya mo nagbigay pa ng kalakasan? Sa isang tipikal na nanay, sa isang tipikal na tatay, laging sabi, kayo ang kalakasan ko, mga anak. Ba okay ah. Pag tinanong mo naman yung mga anak, sabihin ng mga anak, nanay, kayo po yung kahinaan namin. Di ba? Baliktad eh. Kaya, yun ang problema eh. Yung bang may hugot, si Pablo may hugot, pero ang hugot ni Pablo, totohanan lang, na ang nagpapalakas sa kanya ang Panginoon Kristo. Kaya dito mga kapatid, sa trabaho ninyo, maaring sabihin ninyo, ang kalakasan ninyo, yung boss ninyo. Pag nakita nyo yung supervisor nyo, nakita nyo yung manager ninyo, sisipagin kayo. Okay? Pero sa isang typical na Kristiyano, ang kalakasan dapat natin, ang Panginoong Kristo. Yung mga ministry natin, yung mga trabaho natin, walang iba, kalakasan natin ang Panginoong Kristo. Yung mga disciple natin, ang kalakasan natin dyan, Panginoong Kristo. Meron tayong mga ups and downs, pero tuloy lang tayo. Kaya dito si Pablo Mabaded, yung nangyari sa atin at yung nangyari kay Pablo, almost similar. Okay, pareha lang. So ano ba yung mga dahilan? Reasons why Apostle Paul said, I can do all things. Ano ba yung dahilan? Okay? Para bang ikaw, pagka ikaw ay problemado, anong gagawin mo? Sige nga. May problema ka. Ano gagawin mo? Gusto mong tapusin buhay mo? Pwede kang mabigti. Bili ka ng pwede kang bumili ng ng lubid. Yung lubid, pwede mong itali sa leeg mo o pwede mong gawing hula hoop. Ang tawag doon? Skipping rope. Pag pinawisan ka, mawala na yung problema mo. So ito mga kapatid,
Ano ba yung mga dahilan? Bakit si Pablo ay sinabi niya, nagagawa ko ang lahat ng bagay. Unang-una, tingnan nyo sa 2 Timothy chapter 2 verse number 3, ito pong sabi diyan, thou therefore endure hardness as a good soldier of our Lord Jesus Christ. So unang dahilan, because he endured hardness as a good soldier. Tanong ko sa inyo, tayo ba, meron ba tayong tinatawag na endurance? Do we endure? Meron ba? Yung boxing, pag natamaan ka ng isang suntok, hindi pwedeng sabihin mo, tama na, suko na ako. Sa relasyon, nag-away lang kayo, nagkatampuhan kayo, nagkasakitan kayo, hiwalayan na. Kaya nga, pangit yung may annulment. Pangit yung may divorce. Bakit? Pangit yung may legal separation. At lalo ng pangit, makialam yung nanay ng kabila, tatay, mga tinatawag, sila nag-aaway. Ganun din sa pamilya. Pag namalo ang tatay, huwag makialam yung nanay. Pag namalo ang nanay, huwag makialam yung tatay. Kasi pag makialam, maya-maya silang dalawa ang nagtatalo. Di ba? Ang umaawat yung anak. Kaya mahirap yan. Kaya dito So dito si Pablo, sabi ni Pablo, endure, 2 Timothy chapter 2 verse number 3, sabi diyan, thou therefore endure hardness as a good soldier of our Lord Jesus Christ. Endure hardness as a good soldier. Ngayon, tayo po ay mga sundalo ng Panginoon. Ang labanan po natin is spiritual warfare. Okay? Dito naman siguro, meron bang nag-aral dito ng firing? Nag-firing range kayo? Meron ba dito? Gusto ko sana, lahat ng mga Pilipino marunong bumaril. Alam niyo, nung panahon ng Second World War, natalo kaya natin ng Hapon. Kaya nga sila mayroong helmet na makapal. Kasi ang Pilipino noon, magaling magtirador. Ngayon, wala ng Pilipino marunong manirador. Kaya sila, tinitirador yun. Kaya ang ginawa ng mga Hapon, naglagay talaga ng makapal na helmet kasi grabe palang Pilipino, nanirador. Ikaw ba na matamaan sa ulo ng bato? Ang pulbura nung araw, hindi naman yung ilagay mo lang, puto ka rin, hindi. Pinapalo pa yun. Habang pinapalo pa yun, nakailang daming di ba? Natatanta ka. Yang ginawa nila, meron silang helmet na makapal. Ngayon, Third World War, pagdating ng Third World War, kasi Second World War yun ano kayang gagawin ng Pilipino? Yung mga anak natin, ang alam lang, mag-Farmville, mag-Rubik's ba yun? Alam nila doon, mag-cellphone. Ano kinalaman doon? Mag-racing ka doon sa cellphone. Wala, iyan. Walang activities. Kaya kita yung Ukraine. Israel na lang. Israel. Napakalit na bansa yan. 9 million. Makita mo yung mga babae. Sa kanila yung armas. Dinadala nila Lahat may armas. Sa Pilipinas, gusto ko ganun din mangyari. Lahat may baril. Lahat. Sinong loko-loko? Doon nga sana sa Itbayat, Batanes, lahat ng tao doon may itak. Magkukwentuhan, kahit nagiinuman, may itak. Wala namang patayan doon Subukan mo maging loko-loko. Kung harap mo, dito sa atin, wala Kaya yung Ukraine, sabi ni Putin, 1 linggo lang kayo, makonquer na natin yung Ukraine. 2 taon na, hindi pa makonquer. Bakit? Mga babae doon, marunong bumaril Kita nyo? Marunong bumaril. Dito, wala Hindi naturuan yung mga Pilipino ng self-defense. South Korea, 2 years yan, military training.
Kaya nga sabi ni Saddam Hussein doon sa sa Israel eh. Sabi ng United Nations, Saddam, tama na. Kasi natatamaan mo na yung mga sibilyan. Sabi ni Saddam Hussein, wala namang sibilyan diyan sa Israel. Lahat naman ng residente diyan sundalo. Eh yung mga bata, hindi, marunong din yung mga bata eh. Oh. Eh dito sa atin, anong alam ng mga bata? Chinese garter, hindi ka marunong eh. Text na ganun, hindi na, di ba? Iba na yung text nila ngayon eh, cellphone na eh. So nagbabago. Kaya kita mo, binubuli lang tayo ng China. Bakit? Bakit yung China hindi makabuli doon sa Indonesia? At saka sa Malaysia? At saka sa Vietnam? Hindi nila mabuli. Bakit? Pag lumapit yung nila, sasalubungin niya ng mga mangingisda, sasalubungin ng Coast Guard yan. Eh dito hindi. Kaya yun ang problema, di ba? Minsan kasi yung mga politiko natin, pag nanumpa yan, kaya gusto ko baguhin na yung panatang makabayan eh. Kasi yung bata tinuturuan, panatang makabayan. Ano sunod? Pag politiko ang magsalita, iba yun eh. Iniigib ko ang Pilipinas. Igib. Ubos talaga ang resources. Kaya makita mo yung mga account nila nandun sa ibang lugar. Iniigib eh. Igiban lang ang Pilipinas. Kaya kung walang mga Kristiyano na papasok sa politiko, dapat eh. Tayo, di ba kayo? Mangarap kayo na dating araw, kayo yung nandoon sa halimbawa, si Princess, siya ng Secretary of Education, di ba? Isipin mo yun. Kaya pag kayo kung saan kayo nilagay ng Diyos, gandahan niyo yung inyong trabaho. So ano pa mga kapatid? Endure hardness as a good soldiers of our Lord Jesus Christ. Next. Ang labanan natin, Ephesians chapter 6, verse number 10 to 18. Sabi po dyan, verse number 10, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God that ye may be able to stand against the wiles of the devil. So yung kalaban natin dito, hindi po si Hulk Hogan. Hindi. Ang kalaban natin dito, devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this world. So darkness of this world. And against spiritual wickedness in high places. Bakit high places? Kasi po, saan niyo ba nilalagay yung mga pupunta ka sa sa Banahaw, anong meron doon? Di ba nandoon yung mga mga manggagamot? Nandoon eh. Saan ba nilalagay yung mga malalaking rebulto? Di ba doon sa mga bundok? Alam nyo, sabi ni isang pastor, 10 years nang akong nangaral dito sa Japan. Hindi man makaintindi ng Kristo, ng Christianity ito yung mga Hapon. Hindi. 10 years. Pero nung magkaroon ng exchange student na yung parihang Hapones nilagay sa South Korea, pinangaralan, tumanggap sa Panginoon. Pero doon sa Japan, hindi tumanggap sa Panginoon. Isipin niyo yan. Sabi na isang missionary sa Mongolia, hirap daw doon magsulwining. Sa Tibet. Parang sabi niya, parang mayroong spiritual battle doon na matindi. Isipin mo yan. Yan bang mayroon doon? Mga nagpipray na mga mongha. Di ba? Pipray lagi yan sila. Wala naman mga pastor doon, wala mga missionary, wala mga Kristiyano nagpipray. So kaya yung nakalagay dyan na spiritual di ba? Against spiritual wickedness in high places.
Kaya yun po yan, mabuded. Kaya laban natin dito, paano tayo manalo? Yun yung advice ni Pablo. Verse 13. Wherefore, take unto you the whole armor of God. Armor. May armory pala eh. Ang pulis, ang armory nila, nandoon sa sa kamkami. Oh. Pag pina-account yun, nawawala yung mga baril. Sana punta yung balang ganito. Sana punta yung baril na ganito. Oh. Kulang tayo sa accountability. Kita nyo yung yung COVID. Ilan yung mga vaccination, di ba? Mga vaccine. Nasisira lang. Bakit? Milyon-milyon eh. Okay lang sana. Ilan yung mga vitamins dyan na nasira na? Oh, wala eh. Wala accountability. Paano? Tinatago. Pagkatapos yung mga bigas na magaganda, itatago yan. Halimbawa, may mag-donate. Nung undoy, kitang-kita ko eh. Ang dinonate mga spam. Ang binigay sa tao, 555. Ayos ah. Saan yung spam? Nawala eh. Na-magic eh. Oh. Ang binigay, 10 kilos na bigas. Ang ginawa, pinalitan ng plastic, NFA. Ba't kaya ganun? May mukha pa ng tao, politiko. Parang ang dating, siyang nagbigay. Sipin mo yan. So, hindi maganda. Okay? So, yun ang labanan, mga kapatid. No, kita mo mga Pilipino, nagaway-away. Lagi na lang problema sa Pilipinas. Kung sinong nakaupo, sisiraan yung nagtapos. Laging ganun. Pamilya-pamilya. Sa Amerika, wala namang ganun, Wala eh. Very sports sila eh. Yung presidente nga, pagka nandun sila, magkakamayan na naman sila eh. Pero pagdating sa plataforma, makakatalo-talo sila doon. Pero pagdating na magsilipan sila ng mga baho nila, walang ganun eh. Hindi nila ginagawa yun eh. Napaka-sports eh. Dito, pambihira. Kailan kaya mag-mature yung ating political system, Kaya maganda talaga, wag na iboto yung mga artista. Wala namang alam yun eh. Aarte-arte lang yun doon. Yan ang mga Pilipino. Kung sino yung kilala, artista, ibuboto. Wag. Dapat iboto natin yung mayroong track record. May alam ng konti. Hindi porke nanalo sa boxing, iboto mo na. Ano gagawin doon sa Senado niyan? Hindi naman rin yung yung Senado. Di ba? Magaling lang mag-dribble ng bola, nakaka-shoot, binoto ng tao. Ano gagawin niya doon? Gawin niyang basketball court yung Senado? Hindi ganoon. Dapat mayroong alam. Kasi pag mayroong deliberation yan, sabihin noon? Wala po akong alam sa batas eh. Oh, yun ang problema doon. Ang alam ko lang, mag-Chinese garter. Hindi ako pwede yun. So, yun po ang problema. Okay? Kaya dapat mature tayo. Tingnan natin na mayroong track record yung tao. Okay? So, yun yung labanan. So, anong mayroong experience si Paul dito? Tingnan nyo, mga experience si Paul. Sa 2 Corinthians chapter 11, verse 22 hanggang 28. Oh. Sabi ni Paul sa 23, 2 Corinthians chapter 11, 23. Are they ministers of Christ? I speak as a fool. I am more. In labors more abundant. In strife above measure. In prisons more frequent. Oh. May nakulong na ba sa atin dahil simba ka? Sige nga. Yeah, nakasubok na ba kayo? Nakulong kayo? Dito nga siguro, wala naman siguro pinagalitan dito ng nanay, ng tatay. May napagalitan na ba rito ng nanay dahil simba ka? Dani ka, nanay nagalit doon sa'yo? Tatay lang, di ba? Oo, tatay lang eh. Nagalit yung tatay niya. Ngayon, galit ng tatay niya din sa kanya. Pag hindi siya nakasimba. O baliktad na, di ba? Oo. Ba't ka nandito? Prayer meeting ngayon, umalis ka na. Mabihira, no? Ang ganda, di ba? Ang ganda kung mayroong nanay na nagagalit dahil nandiyan pa yung anak mo.
So, dapat ganun ang Kristiyano, no? Ano pa? Kasi sabi ni Pablo dito, in prisons more frequent, lagi siyang nakukulong. In deaths of, sumumunti ka na, of the Jews, 5 times receive, I 40 stripes, save one. Christ was I beaten with rods. Yung napapalo ka, di ba? Once I was stoned, nabato ka na ba dahil lang Bible study ka? Wala eh. Hindi ka pa naman nabato eh. O, ano pa? Thrice I suffered shipwreck. O, nung kasi mode of transportation nila, wala pa namang eroplano, kaya mga barko. Yun, sipin mo. Eh, nung araw, wala pa naman Google Maps at saka Waze. Eh, kahit nga, napakagaling na ng technology ng mundo, di ba? Meron na tayong mga tawag doon, radar, ano pa? Mga airways natin, may mga highway na. O, kita mo, nagmanggaan pa rin yung jet plane ba yun? At saka helicopter na ng Amerika. Wala eh. Kahit anong gawin mo. Bakit? As long as merong taong involved, human error yan. Kita mo yung sa Marilaki, nag-ala Superman. Patay. Gustong-gusto pa naman ni Caleb yun. Idol ni Caleb yun eh. Oh. Pinakita ko sa mga anak ko, sabi ni Joshua, ang galing nga, gayahin ko nga yan. Gayahin daw niya eh. Eh gusto pala mag-Superman, dapat hindi motor ang pinag-aralan. Mag-aaral ka na paano palipad ng space shuttle. Para pag nasa outer space ka na, doon ka. Kahit magpasirko-sirko ka doon, kasi nandoon applicable yung law of inertia. Ibig sabihin noon, di ka naman bababa dito kasi wala ka ng gravity. O, di ba? So doon, hindi ka mababangga doon. Maliban lang kung mayroong dumadaan doon na na kumita, baka matamaan ka pa. Yun lang, at least wala kang doon. Law of inertia applicable doon eh. The body at rest, continue to rest. The body in motion, continue in motion. Mag-Superman ka doon, okay yan. Walang hindi ka na mababagsak dito sa lupa eh. Walang gravitational force doon. So, huwag nyo nang pangarapin mga riders, huwag nyo pangarapin Nung birthday ko nga, may nagbigay sa akin pambili ng motor eh. Hindi ko binili. Kasi sabi ni Messi, subukan mo lang. Okay. Sa susunod, sabihin ko, ano na lang, may motor pa naman akong gustong-gustong bilhin. 3 gulong. O, di ba? Mas maganda yun, 3 gulong. Big bike na 3 gulong. Ayaw pa rin. Kaya sa sunod, ang gawin ko, yung 5 gulong na motorsiklo na. Baka meron yan. Ano pa? Sabi ni Pablo dyan, 26, in journeying often, in perils of waters, in perils of robbers, in perils of my own countrymen, in perils of the heathen, in perils in the city, in perils of the wilderness, in perils of the sea, in perils among false brethren, in weariness and painfulness, in watching often, in hunger and thirst, in fasting often, in cold and nakedness. O, kita mo? Diba? So, yun po yan si Pablo. Naranasan niya yan. So, bakit niya nasabi, I can do all things? Ni isa dyan, wala kang naranasan. Sige nga, basahin nyo. May naranasan ka ba dyan? Fasting? Nag-fasting ka kasi gusto lang makabili ng milk tea. Kaya ka nag-fasting. Oh. Diba? Huwag mo natin kumain kasi mamimagday mo. Kita mo yan? Kaiba pa naman ang tao ngayon pagdating sa kainan. Nakakain na nga, naka-soft drinks na. Pupunta pa ng ibang magkape. Oh. Ang nakapagkape na, pupunta pa ulit, mag-ice cream pa. Pinapatay talaga ang kidney. Oh. Tapos, mga problema, pagkadating ng tawag doon,
yung lab result. No? Problemado eh. Kasalanan naman natin. Ako nga, sabi sa akin ng doktor 80% ng kakainin mo. Maliwanag, sabi ng doktor sa akin ay raw foods. Bakit? Lulutuin mo ba yung saging na hinog? Hindi pwede. Lulutuin ko ba yung pinya? Hindi. Mangga, watermelon, lulutuin ko yan? Hindi. Kaya sabi niya, 80% na pagkain mo, raw. Sipin mo yan. Doktor na sabi sa akin, 80%. Tanong, nagagawa ko ba yun? Hindi rin. Hindi ko nagagawa Sabi ko itong February, subukan ko kayang wag na munang kumain ng kanin talaga. Kaya meron pa namang bukas, kakain pa bukas. February pa naman. Wala na, dapat ibig sabihin noon, kamote, saging, kalibre, di ba? Yun. Kaya yung sabi ni Pablo, I can do all things. Why? Because endure as a good soldiers of our Lord Jesus Christ. Pangalawa, because of the encouragement of the saints. Yun. Kaya siya ay, sabi niya, I can do all things kasi nga mayroong nagbaback up sa'yo. Somebody encourage you. Di ba mayroong nag-encourage sa inyo? Ako may nag-encourage sa akin Nung high school ako, nag-enroll ako ng first year. Siyempre, hindi ako sinamahan ni Pader mag-enroll ng high school. First year, hindi ako sinamahan Hindi rin ako sinamahan ng nanay ko. Ano sabi ng nanay ko? Gusto mo mag-aral? Mag-enroll ka. Ang bihira. Mula doon sa sa amin, nilalakad ko yung eskwelahan. Siyempre, first time mo pumunta doon sa malaking eskwelahan, di ba? Dami pa ng estudyante na pa-enroll. May mga nanay, may mga tatay, tas ako mag-isa lang. Nahiya ko Sabi ko, pambira, nahiya ko. Silip-silip muna sa mga room. May nakita ko doon nakataga. He who is afraid of learning. He who is afraid of mistake is afraid of learning. Yun. Na-encourage ako. Hindi pala masamang magkamali. Kasi yung pagkamali mo, matututo ka. Haba ng pila na-encourage na ako. Diretso ako doon sa registrar's office. Hindi ako pumila. Sa loob, sa opisina, katok ako, ma'am, usapin ko po yung registrar. Sige, pasok. Ito po card ko po. Ano gagawin mo? Mag-enroll ako sa iyo. Pa-enroll po ako dyan. Sabi na. Okay kayo. Ikukuha kita ng Yun ang advantage pagka maganda yung record mo. Yung class record nyo. Pero pag nilagay mo doon, puro palakol yun, ay naku, maasar sa'yo. Lumabas ka. Ayaw kita makita dito. Puro palakol Pero ang grado mo ay puro 95, 96, 97, 105. Sobra O, di ba? Sobra yung grado mo. Diyan ka lang diyan ka lang. Ako nang bahala sa'yo. Kaya maganda talaga, pagandahan nyo yung performance nyo. Di ba? Kaya nga, di ba, sa pagtatrabaho nyo, ginagandahan din ninyo, hindi kayo nalilate. Di ba? Pinagandahan nyo Lalo na mga Krisyano tayo, gandahan natin yung ating performance. Okay? So ito po yan, mga batid. So somebody ay nag-encourage kay Apostle Paul. Kaya kayo dito, somebody encourage nyo. Punta po kayo sa church, magsimba po tayo. Di ba sabi ni David, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. So natuwa si Pablo kasi si David kasi may nagaya sa kanya Kaya along the way mga kapatid, di ba? Subukan nyo. Isang taon, walang magaya sa inyo, kahit birthday party. Matutuwa ka? Wala yata akong kaibigan Walang nag-imbita sa'yo.
Church anniversary, wala din nag-iaya sa'yo. Ano mangyari sa buhay mo? Wala nag-iaya sa'yo. Parang sabihin mo, wala na yata ako ka-church member, wala na yata ako. No? But somebody, nalaala ka, na-text ka. Kapatid, kumusta ka? Aba, pinagpipray kita. Sa akin, ang daming nag-text sa akin na ganyan eh. Text sa akin, prayed for you, brother. Ba, okay ah. Thank you. Sipin mo yan. Mabibless ka eh. Meron pala nagpipray sa akin. Oh. Kaya iba naman, Pastor, I mention you in my prayer. Nakakataba ng puso yan. Oh. Inihintay ko may mag-text. Pastor, I didn't mention you in prayer. Sasagutin ko yun. Huwag ka na huwag ka mag-alala. Marami na kayo. Oh. Marami yan sa mga membro ng church. Nakalimutan yung pastor ipanalangin. Oh. Kasi lagi lang pinapanalangin ng membro, trabaho, pera. Di ba? Huwag magkasakit. Oh. Bakit? Meron ba nag-pray dito? Magkasakit sana ako? Wala naman Saglit lang Yun. Ano pa? Verse 2 Corinthians yan, di ba? Verse 28, ano sabi dyan? 2 Corinthians chapter 11, verse 28. Ano sabi dyan ni Pablo? Besides those things that are without, that which cometh upon me daily, the care of all the churches. Si Pablo ho, mga kapatid, sa kanyang pagmimisyon, punta siya doon sa mga lugar na yon. Meron palang nag-care sa kanya, mga churches. Ganito, meron tayong missionary, si Andreas, di ba? Missionary to Vietnam. Isipin mo, sino mag-care sa kanya, mag-pray? Kababaeng tao yan, pupunta niya doon sa Vietnam. Di ba? Ilang years ka na doon nagpuntahin? 7 years? Ho Chi Minh mismo? Isipin mo yan, naka 7 years na. Kababaeng tao, ang tapang. Ano niyo yun? Mag-mission doon sa ibang bansa. Kaya hanga ako sa mga missionary. Bakit? Isipin niyo, umalis sa Pilipinas, punta sa ibang bansa. Ako bilang pastor, hindi ko maintindihan yan. Bakit? Sabi ko sa Panginoon nung ako'y bagong pastor pa, inalok ako na mag-mission doon sa Pakistan. Alam niyo, inalok ako ng $7,000. I will support you, $7,000. Sabi ko, salbahe itong Koreano na to Gusto yatang ipapatay ako doon sa Pakistan alam mo naman doon, bawal Di ba? Sabi ko, loko-loko to Parang babayaran mo. Pero kung ngayon yung nilok sa akin, hindi ako mag-prepare, hindi ako mag-isip. Puntahan ko rin. Kaya naghintay ko na may alok ulit na ganun Kung kaya naghintay ako, wala nang nag-alok. Di ba? Wala na Kasi, tatanggapin ko. Okay? I will be your I will take this money. Isisend ko si GC doon. Bahala. Siya bibili. Okay ka niyo si missionary Julio Lubalabo, galing doon. Balik Hindi ka po pwede doon. Malaman ng Bible ka, magtutulog ka ng mga tao. Hindi ka na doon. Saka mababae doon, nare-rape yun Yung lalaki din, walang bigote, malalim ka. Si JC, mapapamalang babae ito. Malalim ka doon. Lalo mga puti. Kaya naman, makakatalabas mo. Care of the churches. So dito, yung mga missionary natin, para natin sila mag-care, huwag ma-discourage. Tayo, gusto kong gano'n sa kanila, support financially. Pangalawa, we including in prayer. Diba? Yun. Basta tayo ng verse. Second ko rin Acts chapter 9, verse 26.
And when Saul was come to Jerusalem, he essayed to join himself to the disciples, but they were all afraid. Takot eh. Isipin mo, mamamatay tao ito eh. Pinakakulong yung mga Kristyano pagkatapos bigla nasama sa worship service, sa fellowship. Oh, ano nangyari yan? Kapag itong araw eh, may dumating. Puro katok. Linggo, puro katok. Sabi ko, ba't ka naligaw na punta rito? Pastor, nakita ko lang, church, kaya bumaba ako rito. Gusto ko magsimba. Saan ka ba galing? Galing po ako Muntinlupa, National Bilibid Prison. Nalalabas ko na po. Sabi ko, ayos ka lang. Oo, sinilukan po ako eh. Kaso nga, pag tumuloy ako, baka wala na simbahan. Kaya po, ako na ako dito. So, kasi doon sa Bilibid Prison, maraming doon worship service eh. Hindi baptist doon na nagano sa amin. Tinatandaan ko baptist, nakita ko baptist, hindi na ako. Sipin mo, puro ako. Atin doon sa simbahan mo, palabas lang, sabi ko, pag ganito man naman sa Bilibid, iwan ko lang. Nung matapos, sabi ko, tumanggap na gusto ng kapatid, opo pastor, doon sa Bilibid Prison. Alam nyo? Sabi ko, sige, magpakatinaw ka na. After 1 week, bumalik sa akin. So, hindi na ako sanay sa laya. Bakit? Feeling ko bilang buwak. Bakit? Kasi yung mga kapitbahay ko, mga kumpare ko, puro bisyo, puro chismis. Doon kasi sa Bilibid Prison, umaga, debosyon. Araw-araw Bible study. Sa labas kasi, magulo eh. Sa ako, ngayon. Sabi niya, balik na ako. Pwede ba ba gusto ka no? Masabi? Hindi ang buhay. Na-miss niya yung araw-araw na gawain. Sipin niyo? Ayaw niya doon sa, sa laya kasi na parang kulong siya. Kulong sa bisyo, kulong sa, di ba? Hindi hira yun. Hindi ko malaman kung bigyan mo na akong masahe. Hindi. Ito po yan mga batid. Sa 26, takot, ang sabi niya ng mga lagad, but they were all afraid of him, and believed not that he was a disciple. But Barnabas saw him, and brought him to the apostles, and declared how he had seen the Lord in the way, and that he had spoken to him, and how he had preached boldly at Damascus in the name of Jesus. Kita nyo, meron pagbabago. Tapos yung mga first member, meron isang membro naniwala sa kanya. Sino yun? Barnabas. Dito sa church, pwede kang Barnabas, encourager. Pero pwede rin, ikaw taga-discourage. Isipin yung buong congregation dito, they discourage si Paul. Kaya dito mga kapatid, pag may bisita, kamalay mo. Balik po kayo. Ano pangalan mo? May nakikita. Kaibiganin natin. Hindi yung simangutan. No. I-welcome natin yan. Isa kasi na-intimidate tayo eh. Lalo pagkagwapo. Ang mga lalaki na yun, yung mga dalad-dalad. Maganda naman yung dalaga na bisita rito. Nag-uunahan naman din yung mga binata natin. Kukuha ng contact number. Hindi na bumabalik. Disciple niyo muna. Sabi niyo muna. Di ba? Nagtitik sa akin, so ayaw ko na dyan bumalik sa bahay ng bakit. Hindi ako makatulog eh, dahil nagtitik sa akin. Hindi ka na ano, nakakasal yung tao. Yun. Okay? So dito mga kapatid si Barnabas, encourager. So ayaw ko pag-pray ha. Ma-encourage tayo. Pangatlo, yun, enlightenment of the scripture. Naliwanagan si Pablo. Sabi doon, I can do all things
Kasi naliwanagan siya ng salita ng Diyos. Itong buwan na to, January, National Bible Month. Okay? Last Saturday, yun yung last Saturday and Sunday, yun yung Bible day, Kaya bumili din ng mga Bible din, yung mga Bible. Hindi naman natin ibigay. Hindi ba naman ulit? Okay? Doon kasi pagka nag-text yung Pastor, merong dumating na signal. Dapat punta ka lang. Kasi ang daming mga simbahan ko, talagang dala-dala hapon, yung dala natin. Dalawang sasakyan, puno eh. Scarcity ng Bible eh. Yan nga, last na yan eh. Eh sabi ko, wag mo ibigay yan. Research ko yan. Ibawal yung gano'n, bawal na sa salvation. First come, first serve doon. Yung warehouse, malaki-laki dito ng konti yung warehouse, puro na Bible yan. Pero ubos, saglit lang. Sabi ko, kaya na siya yun. Baka makikita pastor. Eh, sumama ko, pagdating ng ito. Bakit? Bigyan natin yung tao ng Bible. Para pag napunta sila sa impyerno, kung saan sa basahin doon? Yung binigay ng mga membro ng Brookshire. At least may libangan doon. Nahirap kayo na libangan doon. Sinusunog na yung tao eh. Di ba? Ay, pag binasa naman nila yan dito, binigay mo, binasa, ay matuturo yan. Yung buhay doon ang hanggan. Amen, mga brad? Doon. Kaya enlightenment din. Sa pagbabasa natin ng Biblia, we are enlightened. Kaya dito pumawag si Pablo na enlightened po siya. Yung Acts chapter 9, nagpakita ang Diyos sa kanya. Pero siya po, nandoon din po sa disyerto. Nag-aaral siya. Pero the guidance of Holy Spirit is same with you. Pag kayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos, you will be enlightened. Di ba? Itong Biblia na ito na binabasa natin, hindi po ito gawa ng tao, gawa po ito ng Diyos. Dumating sa atin. Di ba? Ano gagawin natin dito? Basahin. Ito po ang naghatid sa atin ng buhay na walang hanggan. Kaya tayo yung buhay na walang hanggan? Because of this book. Bakit? Tuturuan ka ba ng buhay na walang hanggan ng mathematics? Numero doon eh. Science, tuturuan ka ba ng buhay na walang hanggan? Hindi. Babasahin mo yung ako, may libro ako, ganito kapalyatan niyo. Libro ng American Medical Association. Ano to ako, binabasa ko, ganito kapal. Lahat ng uri ng sakit. Ano gagawin ko doon? Through medicine, meron silang tawag doon, solusyon. Kahit anong gawin mo sa tamang solusyon, mamatay din mo. Pagka-healthy ka, tumagal lang yung kamatayan mo. Pag abusado ka, mapapabilis ang kamatayan mo. Pero ang bottom line, mamatay din. Di ba? Kita mo siya si Nrillo. Masyado maingat, laging papatusok yan. Tumagal lang, mababa. 101 yata siya this month eh. February 13, 101 na siya. Ipin mo yun. Ilang presidente na yung pinalingkuran niya. Mga hari, mga artista, namatay na. Nabuhay pa. Kaya minsan, kagalaw niya, nalungkot yun. Kala ko ba may siyang buhay? Hindi naman. Kasi nakuha niya eh. Diba? Naliwanag ko yung mata niya. Noong 2020 ano yun? 2022, tumayo yan. Nangampanya doon sa Apusin. Sa barrio nila Mises. Pagsalita niya. Yung kanyang baligan, nandun sa malayo eh. Salita siya. Napakasyag ng Pinoy. Sabi niya, may klasikita ko dito, sa dito. Yan, taga rito. Hindi po niya. Samantala ako, yung mga elementary classmate ko, alam ko yun. Malalaman ko na, classmate ko, pagkatinig siya ko, patayin yung kakalasi natin, ano yun ba? So yun po yun, kapatid.
enlightenment. So itong Biblia na ito, sabi po ng Psalms, I will hide it, saan natin? Psalms 105. Psalms 119. 119 Psalms. Verse 89, forever, O Lord, thy word is settled in heaven. Pagdating sa verse number 87, oh, how I love thy law. It is my meditation all the day. Pagdating sa verse 105, thy word is a lamp unto my path, unto my feet, and a light unto my path. O, di ba? So yun po yan ang bagay. Nawa, itong mga salita ng Diyos manahan sa puso natin. Okay, kaya sinabi ni Pablo, I can do all things because he endured as a good soldier of Christ. Because of the encouragement from the saints, mga kapatiran, kaya dapat tayo mag-encourage tayo. And from the enlightenment of the Word. Okay? So, well, tayo yung nalaman. Heavenly Father, we thank you so much. Abang lahat ay nakalipat na kapatid na tayo, there's something for you tonight, and that is reminding you that you can do all things through Christ. Naghina ang loob mo, you can do it through Christ. Nag-problema ka, you can do it through Christ. It seems you are wrong, you can do it through Christ. Sige po mga kapatid, there is something for you. If you feel that you are alone, working for ministry, don't be lonely. You can do it through Christ. Sige po. We'll come forward, kneel down and do prayer right now. As we part ways, O Father, take care of us and keep us safe. Mga kapatid po namin ang tinatarasin, karamdaman panalingin, mga nagbibigyan ng buhay, mga nandina, ay bigyan niyo po sila ng renewed strength. At dalayan po na gamitin niyo po kapatid sa amin na tapat, patuloy na gagawin sa inyo, hanggang sa inyo pag-operate. Mga nasipugaran, bigyan ng katalinuman, wala kang buhay, bigyan ng buhay, mga negosyo, bless them, mga O Father, at yung nasalisip niyo kalooban, bigay niyo po. Narinawa, bigyan niyo po kapatid sa amin na tapat, patuloy na gagawin sa inyo, hanggang sa inyo lang pag-operate. Lahat na po aking dadalangin, pinagsalamatan sa mga Diyos ng Kristo, sa amin sa Amen. Okay. Are you happy tonight? Amen.